Okay, good afternoon everyone. Sana nakakain na kayo before our lecture today. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga frequently missed questions sa subject na agricultural economics and marketing. Feel free to chat kapag napansin nyo na nawawala ako. Humihina yung aking signal, nawawala yung aking sound, o para mapatay ko yung video ko in order to conserve more internet bandwidth. Okay? So let's start off with marketing functions and utility creation. Alam ko nung last meeting na-cover na rin natin ito, so papasadahan lang ulit natin ng mabilis. So when we say marketing functions, ano ba yung trabaho ng marketing? Ang trabaho po ng marketing, meron lang yung tatlong form. That would be exchange function, physical functions, at saka facilitating functions. What does exchange functions mean? Exchange function simply means buying at selling. Kasi sa marketing, naipapasa yung iba't ibang mga produkto ni farmer papunta kay consumer through the process of exchange, through the process of buying and selling. Yun yung exchange functions ng marketing. When we say physical functions naman, we are talking about handling ng mismong produkto. So that includes transportation, storage, and processing. Kapag naman sinabi ho nating facilitating functions, yan na usually yung mga support functions sa marketing, katulad ng pagpapautang or financing, grading and standardization. Sometimes grading and standardization can be part of physical function, risk-bearing and market information, at saka market research. Now, bakit ginagawa ng marketing itong mga functions na to? Ginagawa ng marketing itong mga functions na to in order to create utility or value sa mga produkto. So what kind of values are this? We have form, place, time, and possession utility. Now, when we say form utility, again, yan yung tinatransform natin yung produkto from one product into another para conveniently magamit ni consumer. That's form utility. Place utility, pinapalapit natin yung produkto. Pinapalapit natin yung produkto para mas accessible kay consumer. Time utility is more of balancing the supply and demand, making the product available at the right time, kung kailan siya kailangan. And possession utility has to do with the exchange function of marketing. Sino ba yung gagamit ng produkto? So kung sino yung gagamit, siya dapat ang may hawak ng product na yon. Now, what's important in our next slide is time utility. Kasi ang pag-uusapan natin ay storage. Okay? Now, ang storage function is part ng inyong physical function sa marketing. And the reason kung bakit may storage function ang marketing is because we wanted to create a balanced supply and demand in the market. Kasi isipin nyo na lang, kung walang storage, ibig sabihin, lahat ng mga farmers na nag-harvest ng sabay-sabay, ipupunta nila yung produkto nila sa market. That would now increase the supply of agricultural commodity in the market. And we know na ang mangyayari, logically speaking, kapag sobrang dami yung agricultural product sa market, the price will go down. Okay? Para mapabili or maibenta yung mga produkto ni farmer sa merkado. So we don't want that to happen. So in as much as we can, dapat balance yung supply and demand para reasonable yung price niya, para mag-benefit si farmer in terms of revenue. And at the same time, si consumer naman, hindi ganun kataas yung kanyang babayaran. Aside from this, of course, storage is very important para mai-timing or para available yung mga seasonal products all year round. And isa sa mga pinaka-importanteng storage technology na ginagamit ngayon sa agriculture is cold chain. Okay? Cold chain. Yan yung isa sa mga pinaka-mahalaga, pinaka-relevant, pinaka-important na storage technology, okay, ngayon na ginagamit sa marketing.
Okay. Now, what is a cold chain? So simply speaking, a cold chain is a system, okay? It is a system wherein kinokontrol natin yung temperature. Basically, we make the temperature colder, alright? Pinapalamig natin yung temperature in order to ensure yung quality and safety of perishable commodities katulad ng mga agricultural commodities natin. Alright? So bakit mahalaga na palamigin yung temperature? Kasi ang mga perishable products, nag-undergo yan ng biological and chemical changes after harvest. So kapag within room temperature sila, tumataas yung respiration, yung moisture loss, yung microbial growth, yung spoilage. And para makontrol yung deteriorating factors na ito, we need to subject them inside a system kung saan malamig. If we use cold chain system, yung cooling down process ng cold chain will slow down yung mga process. So, okay. Hello, hello? Okay lang ba ako? Okay lang yung internet ko? Okay, sige. Patayin ko muna yung camera ko for a while. So, kapag pinapababa natin yung temperature, ini-slow down rin natin yung mga metabolic activities na to ng mga perishable commodities. Therefore, we are now extending yung shelf life and nire-reduce natin yung risk of spoilage. Now, kapag meron tayong maayos na cold chain system, wherein doon inilalagay yung mga agricultural produce, okay? Nagkakaroon ng iba't ibang mga positive effects. So for example, bumababa yung physical marketing losses. Yung loss of spoilage, for example, kapag walang cold chain, ang spoilage is 30%. So kunwari, nag-harvest si farmer ng 1,000 kilos. Tapos kapag walang cold chain, 30% nawawala. Kapag may cold chain, possible na 10% na lang or 5% na lang. So mas marami na ngayong output si farmer na pwede niyang mabenta. Okay? Lowering of physical marketing losses. At the same time, nag-i-improve yung product quality kasi nga hindi siya nabubulok agad. Humahaba yung shelf life. Yan yung purpose ng cold chain. The farmers now or the producers has a greater ability to sell at a better time. Okay? Pwede nilang mailabas yung produkto nila kung saan kailangan ng market or kailangan ng demand. So they can sell it at that time. Hindi po hindi nila hinahabol yung demand or yung market na makapagbenta agad kasi nga they have the power to store and control yung shelf life ng produkto nila. And because of that, mas nagiging stable yung supply and prices sa merkado. Now, another one na pinaka-importanteng effect ng cold chain is yung improved marketing efficiency. Now, when we say marketing efficiency, what do we mean by that? So, kapag nakita nyo yung word na efficiency, alright? Kapag nakita nyo yung word na efficiency, ang lagi nyong tatandaan dyan is kino-compare lagi ang output at quantity. Output at saka cost. Right? So, kino-compare natin yung output. Ano ba yung output? Ano yung naiproduce? At yung cost ng pag-produce ng mga produkto na yon. So, the higher yung ratio ng output to cost, mas mataas ang efficiency. Ibig sabihin, mas maraming napuproduce in relation to the cost of producing that product. Yun po ang ibig sabihin ng efficiency. Ngayon, i-apply natin yan sa marketing. Yung term na efficiency, i-apply natin sa marketing kasi nga we're talking about marketing efficiency. So sa marketing efficiency, ang tinitignan na dyan is ano yung value of output relative to the cost of marketing. So for example, ang value ng output is 1,000 pesos, let's say. 1,000 pesos yung value of output. And then yung cost of marketing is, say,
1,000 rin. So you now have a marketing efficiency of 1, right? So 1 na ngayon yung marketing efficiency niyan. Pero isipin nyo, paano kapag tumaas yung value of output? Instead of 1,000, naging 2K siya. Tapos yung cost, parehas pa rin. Kasi nga, ang ibig sabihin niyan gumanda siguro yung technology, kaya parehas pa rin yung cost, pero mas marami yung value of output ng marketing. Kaya siya naging 2K, mapapansin nyo, yung marketing efficiency, magiging 2 na siya. So you have a higher marketing efficiency. So the higher the marketing efficiency, the better. Kaya yun din yung ginagawa actually ng ating cold chain. Ano? Now sa cold chain, initially, yung mga cold chain facilities natin, mahal yan. Ibig sabihin, medyo considerable yung investment na kailangan para magpatayo ng isang cold chain system or isang cold chain facility. So tataas yung cost mo initially. Pero titignan natin kung tumaas ba yung cost brought about by the cold chain investment, gaano yung pagtaas ng value of the output sa marketing, yun yung marketing efficiency. So if the initial investment can be covered by the additional output na makukuha natin from the cold chain facilities, then it is more rational na mag-invest sa cold chain. Kumbaga, isipin nyo na lang, nag-invest lang tayo ng malaking pera sa simula, pero mababawi rin natin ito kasi nga tataas yung value of output ng marketing because of the cold chain technology. Okay? So I hope that is clear kung ano yung connection ng cold chain sa marketing efficiency. Basically, ang pinoprovide sa atin ng cold chain is an increased value of output kasi nga napapahaba yung shelf life, nababawasan yung risk of physical losses ng produkto. Okay? Next, dako naman tayo sa macroeconomics. Particularly, pag-uusapan natin kung ano ang GDP, final goods, and double counting dapat to. Hindi ko nailagay. Alright. Now, how do we measure yung activity ng ating economy? Okay, isang way to measure it na ginagamit natin madalas, na naririnig natin sa news, is through the use of gross domestic product. Okay? Now, kapag sinabi natin gross domestic product, ano po yan? Meron po tayong 4 na terms that na kailangan yung tandaan that is related to gross domestic product. First, sa gross domestic product, tinitignan natin yung market value ng mga produkto. So, ibig sabihin, tinitignan natin hindi lang yung na-produce, pero ano yung halaga ng mga produkto na yon sa merkado. So, monetary values ang tinitignan natin dyan. So, sa madaling salita, let's say, ang pinuproduce lang ng bansa, hypothetically, let's say ang pinuproduce lang ay saging. Kung ilan yung amount ng saging, times the price, yun na yung ngayon yung magiging market value. Okay, yun yung ibig sabihin ng market value dyan. Next, market value ng ano? So, ang gross domestic product, ang tinitignan lang natin dyan is yung market value ng lahat ng final goods and services. So, what do we mean by final goods and services? Yung mga goods and services na yan ay readily available for final consumption. Or ibig sabihin, gagamitin na yan ni consumer. Hindi na po yan gagamitin pa ng ibang negosyo para makapag-produce ng other kinds of product. Okay? So, final goods lang ang kino-consider natin sa gross domestic product. Now, final goods, saan na-produce? Ang gross domestic product, dapat yung goods na yon ay na-produce sa loob ng bansa. So it should be produced within that country. And finally, it is measured in a specified time frame. For example, 1 year yan, from January 2025 to December 2025, ano yung na-produce sa loob ng bansa na yon na final goods at ano yung kanyang market value. So yun po ang ibig sabihin ng gross domestic product.
Now, ang pagkakaiba ng gross domestic product sa gross national product is this one. Kasi meron tayong konsepto rin ng GNP, gross national product. Now, sa gross national product, instead of looking at the products and services produced within the country, ang tinitignan natin, ano ba yung mga goods and services na na-produce ng Pinoy, right? Na-produce ng Pilipino. Whether yung Pilipino na yan ay nasa Pilipinas or nasa ibang bansa, yun naman yung kinakount natin sa GNP. Now, if you want to dive deeper into the discussion of gross domestic product and gross national product, meron po yan sa ating Google Classroom. Okay? Doon sa discussion natin ng macroeconomics, particularly yung different economic measurement ng bansa. Okay? Na-cover yan sa Google Classroom if we want to dive deeper in that. Now, ang tanong, bakit final goods and services lang ang kinakount natin sa gross domestic product? Bakit hindi kasama, for example, yung mga intermediate goods? Di ba? Kasi para magawa yung final goods, kailangan mo ng intermediate goods. Ano ba yung intermediate goods? These are raw materials na ginagamit in order to produce final goods. Yun ang intermediate goods. So dito, sa illustration natin, ang final goods ay yung damit, yung shirt. Now, para magawa yung damit, ano-ano yung mga kailangan? Siyempre, kailangan mong mag-produce ng tela. Okay? Kailangan mo ring mag-produce ng scissor. Kailangan mo ng sewing machine. So yung mga yan, yung cloth, scissor, at saka sewing machine na ginamit in order to produce your shirt will now be considered as your intermediate goods. Okay? Now ang tanong, bakit sa GDP hindi kasama ang intermediate goods or yung value ng intermediate goods? Bakit hindi ito kasama? So let's have an example. Let's say na si farmer nagbenta ng wheat kay miller sa halagang 20 pesos. So ibig sabihin si farmer ay nag-provide ng intermediate good kay miller, ng intermediate good na wheat kay miller sa halagang 20 pesos. Si miller naman, nagbenta siya ng flour. So, pre-process niya, gumawa siya ng flour, binenta niya sa isang bakery ng worth 35 pesos. Tapos si bakery, binenta niya sa final consumer ng 60 pesos. According sa rule ng gross domestic product, ang ika-count lang natin na value is this one, yung 60 pesos. Yung value of final goods. Bakit hindi natin idadagdag yung 20? At saka yung 35, bakit hindi yan kasama? Kasi, ang assumption, sa 60 pesos na ito, kasama na yung value ng intermediate goods na flour at yung intermediate goods na wheat. So kapag isinama mo yan, yung 20 at saka yung 35, nagke-create na yan ng tinatawag natin na double counting. And kapag may double counting, nagiging inaccurate and na-overinflate yung measurement natin sa gross domestic product. So, hindi dapat natin gagawin ito, 20 plus 35 plus 60, kasi ang magiging value na ng final goods mo is 115. Pero kung tutuusin, doon sa 60 pesos na value ng tinapay, kasama na actually dyan yung 20 at saka yung 35 na intermediate goods kanina. So, ito lang yung ika-count natin para maiwasan yung double counting at para maiwasan yung overinflated na measurement ng ating gross domestic product. Kaya naman sa computation ng GDP, isa sa mga madalas na approaches na ginagamit to measure gross domestic product is the value added approach. So ano ba yung ginagawa sa value added approach? Okay? So sa value added approach, ang ginagawa natin is tinototal natin lahat ng value added
lahat ng value-added amounts at all stages of production. So, hindi natin tinitignan yung mismong value, but the added value. Yun yung pinag-a-add natin in order to come up with the value of the final goods. So, for example, yung kanina rin, no? Si farmer nagbenta ng wheat sa halagang 20 pesos. So, ano yung cost of intermediate input niya? Okay? So, sa case natin, dahil walang nabanggit, ang cost of intermediate input ay 0. Okay? So, baka isipin nyo, sir, production niya. So, hindi muna natin isasali yon kasi we want to simplify things. Okay? So, ang selling value niya nung kanyang wheat is 20 pesos, pero wala siyang intermediate output. Yung, kumbaga, wala namang, based on the given scenario, wala tayong assumption na ginamit niya in order to create the wheat. So, ang added value is 20 pesos. Right? Now, nung nanggaling na yan kay Miller, ginawa niyang flour. Right? So, ginawa niyang flour. So, ano yung cost ni Miller? Yung cost of intermediate input ni Miller is yung wheat ni farmer. That is 20. Okay, yan yung 20 na kanyang cost. So, 35 less 20, ilan lang yung naidagdag na cost? Yung from wheat, naging flour. Ilan yung naidagdag na value? Ang naidagdag na value is only 15 pesos. Ngayon, nung naging tinapay yan, nung binigay ka sa bakery, 60 pesos na yung naging presyo. Titingnan ulit natin yung added value. Magkano yung naidagdag na value from being a flour, tapos naging bread na yung produkto. So, 60 less the value of flour na 35. So, 60 minus 35, that is 25 pesos. And kapag ipag-a-add natin yan, 20 plus 15 plus 25, ang lalabas rin na value, okay, is 60 pesos. Which is the same nung final value ng tinapay na 60 pesos kanina. Right? So, yan yung tinatawag nating value-added approach sa pag-compute ng gross domestic product. Pero ang value-added approach, hindi lang po yan yung approach na ginagamit to compute the GDP. Kasi yung iba, ang ginagamit rin nila to measure, yung ginagamit rin nilang approach to measure GDP is what we call as expenditure approach naman. So sa expenditure approach, tinitignan natin lahat-lahat ng expenses ng bansa. Okay? So, tinitignan natin lahat-lahat ng expenses ng bansa. Yun yung expenditure approach. And ito yung formula niyan. C plus I plus G plus X minus M or NX. Okay? Now, ano ibig sabihin ng C? Tinitignan natin lahat ng gastos ng household. Kasi C stands for consumption. So, lahat ng gastos ni household. That's consumption. Right? Ngayon, after adding household expenses or consumption, tinitignan din natin lahat ng gastos ng mga private businesses. So, lahat ng gastos ng mga private businesses. So, anong tawag sa lahat ng gastos ng mga private businesses? Ang tawag naman doon, investment. So, that's your I. Okay? So, consumption plus investment. Now, at the same time, sa isang closed economy, hindi lang naman si consumer at hindi lang si mga private businesses ang gumagastos. Gumagastos rin si government. So yun na ngayon yung another factor or variable na i-add natin, yung mga government expenses na tinatawag. Okay? So that's your G, government expenses. And finally, we are also adding yung net ng export minus import. Okay? So, yung halaga ng mga produkto na lumabas sa Pilipinas, okay, pinadala natin sa ibang bansa, that's your export, minus yung halaga
ng mga produkto na inangkat papunta sa Pilipinas, that is import. So kapag na-compute natin yan, household expenses via consumption, business expenses via investment, plus government expenses plus export minus import, makukuha natin yung gross domestic product through the expenditure approach. So meron kang value-added approach and then meron kang expenditure approach. Okay? Ngayon, meron pang isa. Kung napasadahan nyo na ito sa inyong Google Classroom, aside from expenditure at saka value-added approach, aside from expenditure at saka value-added approach, isa rin na approach to computing gross domestic product is what we call as income approach. So meron din yung income approach na tinatawag. Sa income approach naman, ang kino-compute dyan, lahat ng income ni consumer. Okay? Kasi si consumer, kailangan niyang magtrabaho, correct? Kailangan niyang magtrabaho para siya ay magkaroon ng income. At lahat ng income ng mga businesses, okay? Yung mga firms, kasi yung mga firms na yan, kumikita yung mga yan, minus depreciation. Okay? Kasi yung mga firms na yan, syempre may mga makina yung mga yan, may mga facilities yung mga yan na nababawasan yung value over time. So, i-minus mo yan, makukuha mo naman yung income approach na GDP. Right? So again, if you want to dive deeper sa discussion natin ng mga approaches in computing GDP, nasa classroom lang po ulit yan. Basically, ito ay pasada lamang. Basically, ito ay isang review kasi nga ito yung napansin ko na frequently missed question sa ating mock exam 2. Okay? Next, under macroeconomics pa rin. Let's talk about nominal GDP at saka real GDP. Again, GDP ang pinag-uusapan, ha? GDP, Gross Domestic Product. So, pag sinabi nating Gross Domestic Product, remember, yung pinakaunang term na minimeasure natin or pinakaunang term na important sa GDP is yung market value. Correct? And sabi ko sa inyo kanina, yung market value should be in monetary terms. Right? Binibigyan natin ng peso value yung mga naiproduce sa loob ng bansa. So, ibig sabihin, kung ang naiproduce lamang po, let's say, hypothetically, kung ang produce lang ng Pilipinas ay saging na 100 kilos ng saging, let's say, okay, 100 kilos ng saging yung produce ng Pilipinas, paano mo makukuha yung market value niyan? Makukuha natin yung market value niyan by multiplying 1,000 kilos to the price of saging. Okay? So kung ang presyo ng saging, let's say ay 10 pesos, ang market value ng GDP is 1,000. Okay? Yun na yung ibig sabihin niyan, ano? Kasi nga sa GDP, we are looking at the market value, hindi yung production amount, but rather the market value in monetary terms. Kaya naman, nagkakaroon tayo ng dalawang klase ng gross domestic product. Okay? Meron tayong tinatawag na nominal gross domestic product at real gross domestic product. Okay? Kapag sinabi natin na yung GDP natin is a nominal GDP, basically, yung quantity na na-produce, minumultiply natin doon sa presyo at its current year. Right? So for example, 2026, ang na-produce na quantity ng saging ay 1,000 kilos. Ang presyo ng saging ay 10. So 10 times 1,000, 10,000. Okay, tinitingnan natin yung presyo at its current year. Sa real GDP naman, yung quantity na na-produce, minumultiply natin
doon sa tinatawag na base year price. So, hindi yung presyo ng current year, pero kinocompute siya sa presyo ng whatever year, 2 years ago, pwedeng 3 years ago. Pero hindi natin ginagamit yung current year. Okay? So, I'll give you a tangible example here. So, for example, nung year 1, nakaproduce ang Pilipinas, let's say, ng 100 sacks of rice. So, yun yung na-produce niya, 100 sacks of rice. Ang presyo ng rice nung year 1 is 2,000 pesos. So, ano ngayon yung nominal GDP niya? Or yung ano ngayon yung magiging GDP niya? So, nominally speaking, 100 times 2,000, ang magiging nominal GDP ay 200,000 pesos. Kasi minultiply natin yung amount doon sa presyo nung year 1. Okay? Ngayon, dako naman tayo sa year 2. Sa year 2, ganun pa rin yung na-produce. 100 sacks pa rin ng rice. Pero ang presyo na nung year 2 is already 2,500 pesos. So, yung nominal GDP na ngayon is 250 pesos. Yan na ngayon yung nominal GDP, 250 pesos. Ngayon, kung titignan natin alone sa nominal GDP, from year 1 to year 2, parang tumaas ang gross domestic product, right? Tumaas siya. From 200, naging 250,000 pesos. Pero kung titignan natin yung quantity na na-produce, parehas lang naman sila. Diba? Parehas lang na 100 sacks of rice yung na-produce. So ito yung limitation ng nominal GDP. Kasi kinukuha lang natin yung gross domestic product amount in its value without subjecting it to the price, to the base year price. So paano natin i-compute yung real GDP ngayon? So sa real GDP, kukunin natin yung quantity na na-produce. So that's 100 sacks. Sa year 2, real GDP ng year 2. So paano natin i-compute yung real GDP ng year 2? Okay, para malinaw. So kukunin natin ilan yung sacks na na-produce nung year 2. That's 100. And then we multiply it not to the current year. So hindi natin i-multiply sa current year. Hindi ito ang gagamitin natin. Hindi 2,500. But we will multiply it to the base year. So in our case, ang magiging base year natin is yung presyo ng year 1. So ang presyo ng year 1 is 2,000. Okay? Now, 100 times 2,000, ang magiging sagot niyan ay 200,000. Kaya naman sa real GDP, kung mapapansin natin, wala talagang improvement na nangyari. Kasi parehas lang yung quantity of rice na na-produce in each year. Ang nagbago lang yung presyo. Pero kung yung production value, kung yung value of production lamang yung titignan natin, wala talagang nagbago. Yan naman yung advantage ng real GDP. Okay? Kasi sa real GDP, tinitake into account natin yung factor ng price. Okay? Instead of just multiplying at face value yung quantity times the price at that year, kinukuha natin yung price of other base years para mas maging accurate yung measurement natin ng market value. Okay? Now, aside from this example, meron din tayong konsepto ng GDP deflator. So, ano ang GDP deflator?
It measures the overall price level of domestically produced final goods and services. So ang tinitignan natin dyan is yung price level. This is different from your consumer price index. Again, if you want to dive deeper sa consumer price index, meron tayong lesson doon sa classroom, no? Para lang hindi tayo malito-lito. So ano ba ang GDP deflator? So ang ginagamit na formula sa GDP deflator is nominal GDP divided by real GDP times 100. Hindi 100%, but times 100 lang. Kumbaga, itong 100 na to, fix po yan. Okay? Fix yan. So, okay. So, for example, kanina, ang nominal GDP natin ay 200,000. Okay? 200,000. Tapos ang real GDP natin is 200,000 times 100. Ang magiging sagot po niyan is 200 divided by 200 is 1. 1 times 100, 100. Ibig sabihin, okay? Ibig sabihin, kung ano yung presyo nung base year, parehas lang siya dun sa price ng current year. Okay? Now, paano kapag ang naging GDP deflator natin, instead na 100, ang naging GDP deflator is 115? Ano naman ang ibig sabihin yan? Kapag mas mataas sa 100. So kapag naging 115 yan, ang ibig sabihin lang yan, tumaas daw ang general price level ng 15%. Okay? So that's the simplified way of explaining it. Compared to the base price, tumaas ang presyo ng 15%. So 100 yung base natin lagi So kapag naging 115 yan, ibig lang sabihin yan, tumaas yung presyo ng 15% at the current year. Paano naman kapag ang naging deflator mo is 80? Okay? Kapag 80 yung naging deflator. So ibig sabihin lang bumaba. So kung ito ay tumaas ng 15%, kapag naman naging 80 siya, bumaba ngayon siya ng bumaba yung general price level ng 20%. Okay? So that is how GDP deflator works. Okay? Let's see. Okay. Sige, tingnan natin to. Now, what happens kapag tumataas ang real GDP? So, let's say 200. Okay? 200 yung nominal GDP, tapos yung real GDP natin, instead na 200, let's say naging 180. Okay? Times 100. So, ang 200 divided by 180 is what? 200 divided by 180 is 1.1. Okay? So 1.1 times 100 is 111. 111 yung sagot niya. So mapapansin natin, habang bumababa, ito na lang yung rule. Okay? Kapag ang real GDP ay bumababa, ang deflator natin, yung deflator ay tumataas. So that's rule. That's a rule, ano? Kapag bumababa ang real GDP, napapansin natin na yung deflator tumataas. Kapag naman tumataas, so in the contrary, kapag tumataas ang real GDP, ang deflator naman bumababa. So ibig sabihin lang yan, mayroon pong inverse na relationship ang real GDP sa ating deflator. So when real GDP increases, when real GDP decreases, the deflator will increase. When real GDP increases, the deflator will decrease. So inverse ang relationship ng real GDP at deflator. Okay? Next, let's talk about
reserve requirement and money creation. Titignan na natin dito yung role ng bangko. Okay? Now, ano ba ang role ng mga commercial banks natin? Ang mga commercial banks natin, tumatanggap yan ng deposits. Okay? Tumatanggap yung mga yan ng deposits. Pero ang tanong, yung deposit ba na yan ay para lang may ma-withdraw yung tao? Hindi po, no? Yung deposit na kinokolekta ng mga bangko na yan ay nahati sa dalawa. Okay? So ano yung pinupuntahan ng deposit natin? Part of our deposits, nagiging reserve ratio, yung mga yan. Okay? Okay, wait lang ha. Okay. So ang deposit natin, nahati yan sa dalawang classification. Part of it, nagiging reserve ratio na tinatawag. So ano yung reserve ratio na to? Ang purpose ng reserve ratio ay for withdrawal purposes. Okay? Para kapag may nag-withdraw, meron siyang makukuha. Kasi ang pangit naman, ano, kung pumunta ka sa bangko, magwi-withdraw ka, pera mo naman yun, wala kang ma-withdraw kasi walang pera yung bangko. Yun yung ibig sabihin ng reserve ratio. So, ang purpose niyan is for withdrawal. Okay? Withdrawals. Aside from reserve ratio, yung deposit mo, nagiging excess reserves, yung mga yan. Ano naman ang purpose ng excess reserves? Ang purpose naman ng excess reserves ay para mayroong ipautang. Kasi you have to understand na yung mga bangko, kumikita yung mga yan sa mga pautang. Kasi kapag sila nagpapautang, naglalagay sila dyan ng interest rate. Yung interest rate na yon, kita ng bangko yon. Okay? So, sa makatuwid, kunwari, ikaw ay nag-deposit ng 100 pesos at ang reserve ratio or required reserve ay 10%, ibig sabihin, yung 10 pesos mo out of the 100, yun ay gagamitin for withdrawal purposes para kapag may nag-withdraw, may makukuha sila. And yung natitirang 90 pesos, yun yung ipapautang. Or, ang tawag natin dyan, excess reserves. Okay? So, ang question ngayon sa atin, sino ang nagdi-determine ng percentage ng reserve ratio? Okay? Yung percentage ng reserve ratio, ang nagsasabi po niyan ay si BSP, si Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang nagsasabi kung gaano kalaki yung dapat reserba ng bangko para kapag may nag-withdraw, may maibibigay sila. So sila yung nagsiset nung 10% na yan. Now let's say na si BSP ay nag-require ng mas mataas na reserve requirement. So kanina, ang reserve ratio is 10%. So, 10%, lagay lang natin dyan, 10. Yung pwedeng ipautang ay 90. So, 90, pwedeng ipautang, yung 10, yun yung mawi-withdraw. Pero ang ginawa ni BSP, pinataasan niya. Okay, pinataasan. Sabi ni BSP, hindi, ayoko ng 10%, gusto ko 50%. So, 50 pesos, hindi pwedeng mawala yan sa bangko, kasi nga, dapat yan ay magagamit in order for other people to withdraw. So yung matitira na ngayon, instead na 90 na pwedeng ipautang, 50 na lang. So ano yung effect niyan sa ating economy? Dahil tumaas yung reserve ratio, ibig sabihin, yung mga ipapautang, yung mga loans, bababa na ngayon. Okay? So yun yung effect ng reserve requirement kapag ginagalaw yan ni BSP. Kapag itinaas ni BSP ang reserve requirement, yung value
yung amount of money na pwedeng ipautang, bumababa naman po. And dahil mas mababa yung pera na pwedeng ipautang, what does that mean sa ating, say, economy? Ibig sabihin, dahil mas kaunti yung ipapautang ng bangko sa mga negosyante, sa mga negosyo, mababawasan rin yung public investments. So kapag bumaba yung loan, mababawasan rin yung public investment. Kasi nga mas kaunti yung pera na pwede nilang ipautang. So investment will also go down. And when investment goes down, nadi-deflate or bumababa rin yung gross domestic product natin, nadi-deflate, bumababa rin yung GDP, holding other things constant. Okay? Holding other things constant, ibig sabihin, ang ginalaw lang ay yung reserve ratio. The rest of the other factors, walang nagbago. So, mangyayari dyan, pag tumaas ang reserve ratio, uunti yung loans, uunti yung investment, bababa rin yung gross domestic product. And ginagamit yan ng BSP, ginagawa yan ng BSP kapag overinflated na yung ating economy. Kapag masyadong mataas yung prices, ibig sabihin masyadong active yung mga negosyo, they are expanding, they are increasing their prices, they can increase reserve requirement para mabawasan yung loans, mababawasan yung investment, and medyo mako-compress yung gross domestic product. Okay? Now, on the other hand, kapag naman ibinaba ni BSP yung reserve ratio, ibig sabihin, tataas yung mga pautang. Dahil mas mataas yung pwedeng ipautang, may encourage yung mga negosyante na umutang. So, tataas rin yung kanilang investment. And kapag tumaas ang investment, tataas rin ang GDP ng bansa. So, investment, tataas. GDP, tataas rin po. Now, ginagamit naman yan ni BSP kapag masyadong mahina yung economy. When we need more investments in our economy, so medyo naka-experience tayo ng recession na tinatawag, the BSP will lower the reserve requirement para i-encourage yung private investments. Okay? Ang tawag natin pala dito, okay? Ang tawag natin sa pag-a-adjust ng reserve requirement in order to control the performance of our economic growth, kapag ginamit natin yung reserve requirement, ang tawag dyan, monetary policies. Okay? Now again, if you want to dive deeper sa monetary policies, meron tayong isang comprehensive na discussion on monetary policies. And makikita nyo doon na hindi lang reserve requirement yung ginagalaw ni BSP, ginagalaw rin niya yung money supply. Although ginagalaw niya yung money supply through reserve requirements. Okay. Next. Let's move with the current account balance. We have to understand na ang Pilipinas ay hindi yan nag-iisa sa Earth. Okay? So, ang Philippines ay hindi nag-iisa sa Earth. Ibig sabihin, dahil global na tayo ngayon, we interact with many countries right now. Okay? So, nakiki-interact tayo kay US, kay South Korea, kay Indonesia, kay Vietnam, etc. So, meron kang account na kinikip mo within your country, that's GDP, and then meron ka ring records of how the Philippines is transacting with other countries. Ang tawag natin dun sa record na yon is balance of payment. Alright? Balance of payment or BOP. So, ang BOP account, basically, tinitignan natin dyan yung, yung transaction ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Diyan natin nire-record yun. And ang balance of payment natin, mayroong tatlong accounts yan. Meron kang financial account, meron kang capital account, which is, kung gusto nyo pag-usapan yung financial and capital account, meron tayong lesson on BOP. Pero dito, for this specific lecture, magpo-focus tayo dun sa first and primary na account ng BOP, which is current account. Okay? So, current account, yan yung pagpo-focusan natin. So, current account is under your balance of payment. So, ano ba yung tinitignan nating mga transactions sa ating current account? Right?
So sa current account, tinitignan natin yung mga transaction ng Pilipinas to the rest of the world, involving, kasama na dyan, yung goods, yung mga services na ine-exchange natin with other countries, yung mga primary income, and yung secondary income or current transfers. Okay? So sa madaling salita, sa current account, dyan po natin nire-record lahat ng ating export at lahat ng ating import. So export at saka import sa current account natin nire-record yan. And sa current account, basically, ang tinitignan lang natin dyan ay yung pera. Magkano ba yung pera na pumasok? Not necessarily the goods, pero yung pera. So ibig sabihin, kapag si Pilipinas ay nag-export, naglabas siya ng saging, anong mangyayari doon sa paglabas ng saging na yon? Papasok ang pera. Correct? Kasi nga, nagbenta siya ng saging sa ibang bansa. So, papasok ang pera, nagkakaroon ng credit sa current account. So, kapag may export, usually nangyayari yan, kapag may export, usually ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng credit sa current account. Plus yun sa ating current account. Okay? Kapag naman tayo ay nag-import, bumili tayo ng kiwi sa Hawaii, let's say, dahil binili natin yan, ang pera lumabas. So nagkakaroon na ng kabawasan sa ating current account. So therefore, kapag may import, yan naman po ay debit sa ating current account. Okay? So yan yung ibig sabihin ng, yan yung goods and services na ina-exchange natin sa current account, primarily export at saka import. Yan yung overall pinakamalaking part, no, ng current account. Now, aside from that, tinitignan rin natin yung primary income. Ano yung primary income na yan? Okay? So, for example, nagnegosyo ka. Ikaw ay Pilipino, pumunta ka sa Germany, nagnegosyo ka doon ng sisigan. Diba? So, every time na ikaw ay nag-earn, dahil nga nagnegosyo ka ng sisigan sa Germany, pinapadala mo yung earnings mo sa Pilipinas, nagkakaroon ka ng credit sa current account mo through primary income. Okay, so usually mga investments yan or wage even, So kasama na dyan, for example, yung mga OFWs natin. So yung pera na pinapadala ng mga OFWs natin, sa primary income naman nire-record yan. Ang secondary income or current transfers, usually yan naman na yung mga donations, okay? Tsaka yung mga foreign assistance na nakukuha ng bansa. So for example, si US meron siyang project noon before Trump na USAID. Okay? And ang purpose ng USAID ay mag-provide ng pera sa mga developing countries. So kapag nag-provide si US ng aid, tulong sa Pilipinas dahil binagyo tayo, let's say, maire-record yan as secondary income or current transfers under pa rin ng current account. So credit yun, Credit pa rin yun kasi nga tumanggap tayo ng pera from an outside country. Okay? Now, what happens kapag meron tayong tinatawag na current account deficit? So, kapag merong current account deficit, ibig lang sabihin yan, okay? So, to sum it up, ibig lang sabihin yan, nagkakaroon tayo ng deficit kapag mas maraming import kaysa sa export. Ibig sabihin, mas marami yung inilabas natin na pera para bumili ng import kaysa doon sa mga pumasok na pera dahil nakapagbenta tayo ng exports. Okay? So, ang tanong, kapag ba meron tayong current account deficit, ibig bang sabihin nun, it is always bad? So, ang sagot, not necessarily. Okay? Kasi, ang government natin, minsan nagiging strategic sila. Ang ginagawa ng iba is, nag-i-import sila, for example, ng makinarya, ng technology, ng other productive inputs, para i-improve yung production sa bansa nila. So kapag nga naman bumili ka ng machinery and technology from other countries, medyo mahal yan initially. Pero kapag ginamit mo yan to improve yung production mo sa bansa mo, possible na makatulong yan sa
economy. Nagiging masama lamang ang current account deficit kapag lumalaki yung utang ng bansa and kapag patuloy tayong umuutang kasi hindi natin nababayaran ng maayos. Alright? So, yun naman ang nagiging danger lang ng current account. Kapag wala tayong, kumbaga, walang strategic plan kung paano gagamitin yung, mga imports natin, kung walang strategic plan to improve our economy, dun lang siya nagiging masama. But anyways, a current account deficit will not always mean that it's bad. It simply means na pwede siyang gamitin na tool para pagandahin rin yung performance ng economy ng bansa na yun. Okay? Now, speaking of current account, dadako naman na tayo sa konsepto ng terms of trade. So, when we say terms of trade, what do we mean by that? So, sa terms of trade, kino-compare natin yung rate ng export sa rate ng import. Okay? So, rate ng export at saka rate ng import. Yan yung tinitignan natin sa terms of trade. So, basically, ang formula niyan would be ano yung presyo, okay? Yung export price natin, yung presyo ng ating produkto kapag lumalabas siya sa bansa, and ano yung presyo ng mga produkto na ini-import natin galing sa ibang bansa times 100. And because of this, nagkakaroon tayo ng dalawang klaseng terms of trade. Yung terms of trade natin could either be improving or deteriorating. So, ano ibig sabihin ng improving terms of trade at saka deteriorating terms of trade? Now, itong example na to is an example of an improving terms of trade. Bakit? Kasi kung papansinin nyo, yung kabuang presyo daw ng mga ine-export natin sa ibang bansa is 120. Yung general price level ng exports natin sa ibang bansa is 120. Whereas yung binibili natin galing sa ibang bansa is only 100. Okay? So 120 divided by 100 times 100, ang magiging sagot na ang magiging terms of trade index na natin diyan is 120. So what does the 120 means? It means nakakapag-cover yung mga exports natin, kino-cover niya yung imports, yung halaga ng imports, and at the same time, may sobra pa. Kasi, paano ba explain to? Okay. So, isipin nyo na lang, nagnenegosyo tayo. Okay? Nagnenegosyo tayo. Okay? So, sa negosyo natin, kailangan nating magbenta. So, yun yung export. Kailangan nating ibenta yung produkto natin. But at the same time, kailangan nating bilhin yung mga raw materials. So, ganun din dito sa terms of trade. Every time na nag-e-export tayo ng produkto, every time tayo nagbebenta ng produkto, yung part of that money na ginagamit natin to export products, part of that money, ginagamit natin para mag-import ng produkto or bumili, let's say, ng quote-unquote raw materials. So kapag mas mataas sa 100 yung terms of trade natin, ibig sabihin, nako-cover nung kita natin sa export yung gastusin natin sa import. Yun yung ibig sabihin ng improving terms of trade. Yung kita na nakukuha natin via export can cover yung cost of importing products. Ngayon, paano kapag baliktad? Yung export price natin, yung export price index natin is 90. Tapos yung import price index, yung general price ng mga produkto na inaangkat natin galing sa ibang bansa is 120. So magkakaroon ka na ngayon ng terms of trade index na 75. What does that mean? 75, mas mababa ngayon sa 100. It means na hindi kayang i-cover ng export natin yung cost ng importation. Okay? So,
For instance, we are selling banana sa ibang bansa. Let's say kay Vietnam, nagbebenta tayo dun ng saging. Pero yung mga pumapasok na inputs ng banana, like fertilizers, seeds, etc., na ini-import natin galing sa ibang bansa, mas mahal as compared doon sa saging na binibenta natin sa ibang bansa. So yun naman yung ibig sabihin ng deteriorating terms of trade. And kapag meron kang deteriorating terms of trade, ibig sabihin kailangan natin na kailangan nating mag-export ng mas marami in order to cover yung cost ng importation. And kung hindi tayo nakapag-export ng marami, ang isang paraan na pwedeng gawin to cover yung cost of imports ay umutang. Alright? So parang ganun din sa negosyo, no? Sa negosyo, kapag ikaw ay may sales ka naman, pero saksakan ng mahal yung presyo ng raw materials mo, para ma-cover yung cost of raw materials, kailangan mo magbenta ng mas marami or kailangan mo umutang para mabayaran yung binili mong mga inputs of production. Okay? So I hope klaro yung difference ng improving at deteriorating terms of trade. Ngayon, ang next na topic natin, pag-uusapan natin yung effect ng import policy sa domestic farm gate prices. Okay? So ano ba yung effect niyan? Ceteris paribus ceteris paribus. Ibig sabihin, ang binago lang natin dyan is yung importation policy natin holding all other things constant. Okay. So, let's have an example. So, suppose si Pilipinas na nagpo-produce ng rice, ano? Nagpo-produce tayo ng rice pero gusto pa rin nating mag-import ng mas maraming rice kasi siguro kulang yung supply ng rice natin. What happens? So of course, dahil may local production ka ng rice, tapos nag-i-import ka pa ng rice, ang nangyayari sa supply ay tumataas, domestically speaking. Kasi meron kang supply galing sa domestic production at supply na galing sa imports. Okay? And kapag tumaas, yung supply na yan, alam natin na nagkakaroon na ngayon ng effect sa presyo. Ano yung nangyayari sa presyo? Yung farm gate price ng rice natin, bumababa. Okay? Kasi masyadong maraming supply. Masyadong maraming supply sa market. So, mayroon kang surplus. So, para maibsan yung surplus na yun, kailangan babaan yung presyo. So, ganito yung nangyayari. Ganito yung economic chain of events. No? Kapag meron tayong policy that is quote-unquote pro-import. So, let's say, dahil pro-import ang Pilipinas, example lang, ibinaba natin yung taripa, yung taxes ng mga imported rice. So, dahil mas mababa ang taripa, mas cheap na ngayon yung pag-i-import ng rice sa Pilipinas. So, nag-e-encourage tayo na yung mga bansa na may rice, magbigay sa atin kasi mas mababa yung taripa natin. Now, when that happens, ibig sabihin, mas mataas na ngayon yung imports, mas mataas na yung, marami na ngayon yung papasok na bigas sa bansa. And if that happens, yung domestic production at yung imports will now create a greater domestic market supply. So mataas na yung supply. And kapag tumaas yung supply, ano nangyayari sa presyo, domestically speaking, bumababa. So kapag bumaba ang domestic market price, ang ibig lang din sabihin yan, bumababa rin yung farm gate price doon sa side naman ni farmer. Okay? Now, ang kagandahan, kapag ibinaba natin yung tariff or kapag tayo ay nag-provide ng policy that is pro-import, dadami yung supply, ang kagandahan yan, ang magbe-benefit dyan, si consumers. Why? Kasi nga, bababa ang presyo. Right? So dahil bumaba ang presyo, dahil nga sandamakmak yung supply natin from domestic and imported and imports, mas mababa ang presyo, mas maraming produkto na pwedeng bilhin at mas maraming choice si consumer. Okay? Now at the same time, ang negative effect naman yan ay kay farmer. Kasi si farmer naman, dahil nga masyadong marami yung supply, mababa na ngayon yung farm gate price niya.
Dahil mas mababa yung farm gate price ni farmer, mababawasan na rin yung kanyang pwedeng kitain or kung yung kanyang magiging sales. At the same time, yung mga imports, pwede rin niyang makikompetensya dun sa domestic production ni farmer. And nape-pressure ngayon si farmer na ibawasan yung kanyang production cost. Ang problem dyan, paano kapag hindi capable si farmer or hindi ganun ka-efficient yung operation niya in order to reduce production costs? So maaari, ang mangyayari dyan, instead na magtanim si farmer ng bigas, hindi na siya magfatanim. Kasi wala rin naman siyang kikitain. So it doesn't matter. Walang silbi yung kanyang effort. Right? So yan naman yung effect kapag pro yung importation policies natin. Now, kapag binaliktad natin yung senaryo, paano naman kapag instead na mababa ang taripa, pinataas natin. So kapag naman pinataas natin, we are now being labeled as anti-import. Tama ba yung word niyo? Anyways, just for the sake of discussion, kapag naman tayo ay naging anti-import, ang gagawin ng Pilipinas, tataasan niya yung tariff. Okay? Or magkakaroon siya ng any other import restrictions. And when that happens, yung mga bansa, dahil mataas ang taripa sa Pilipinas, hindi sila magpapadala ng import sa atin. So mababawasan ngayon yung ating import. Okay? Now dahil nabawasan yung import natin, mababawasan rin yung supply. Kapag mababa ang supply, anong mangyayari sa domestic price? Ay tataas rin. Okay? And dahil tumaas ang presyo, it means we are protecting our local farmers and local producers. Dahil mas mataas ang presyo, mas mataas na ngayon yung revenue nila, mas mataas na yung kikitain nila. Ang caveat is, syempre, yung mataas na presyo na yan, naapektuhan naman niya si consumer. Okay? So itong mga policies na to, wala siyang wala siyang hindi mo pwede sabihin that one policy is good, the other policy is bad. Ang kailangan gawin ng government dyan ay balansehin. Para both the consumer and the producer, fair yung makukuha nilang benefits and fair yung masushoulder nilang disadvantages from it. So yan yung hirap kasi global economy o global world we are living in a global economy. Yan yung mahirap na kailangang balansehin every now and then by the government in order to make sure na tama lang yung presyo for the consumers and tama lang yung presyo para sa mga producers para sila kumita. Okay? So, let's move on to another topic, price elasticity of demand. Okay? Although, na-cover na natin, I believe, nung last meeting natin ito, price elasticity of demand, and meron din po ito sa Google Classroom na mas detalyado. Okay? Ang pagpo-focusan lang natin dito sa price elasticity of demand is ano mga ba ito and ano yung effect niya sa total revenue ni farmer. Okay? So, what do we mean again when we say price elasticity of demand? Basically, tinitignan natin kung gaano ba ka-sensitive si consumer in terms of their quantity demand every time na nagbabago ang price. So we are looking at the responsiveness, that's one keyword. We are looking at the sensitivity, okay? Responsiveness and sensitivity of consumers every time na nagbabago ang presyo. And meron tayong 5 klase, actually 3 major class ng price elasticity of demand, and meron tayong 2 hybrid class, or hybrid nga ba tawag doon? Parang wild card, na price elasticity of demand. So ito yung 5 types ng price elasticity of demand. Okay, so nabanggit na natin. Una, meron tayong relatively inelastic demand. So kapag sinabi nating relatively inelastic, basically inelastic yan. Okay? So relatively inelastic, elastic yan. Relatively inelastic yan. So parehas lang ang inelastic at relatively inelastic. Okay? So kapag sinabi natin na ang price elasticity is inelastic, hindi ganon ka-sensitive si consumer. Tumaas man or bumaba ang presyo, magbabago ng kaunti yung demand pero hindi ganon kataas. Relatively insensitive siya. Okay? Kapag sinabi naman nating relatively elastic, mabilis mag-react si consumer.
Kapag nagbago ang presyo, biglang nagbabago rin agad yung kanyang quantity demand. Ang unitary elastic naman, parehas yung response ni consumer at nung price change. So kunwari, ang price change ay tumaas ng 10%, yung quantity demand bababa ng 10%, unitary yun. Parehas lang yung pagbabago nila. Okay? Ano naman yung perfectly inelastic? Ang perfectly inelastic ay kapag hindi talaga nagbago yung quantity demand ni consumer. So tumaas man or bumaba ang presyo, hindi gumagalaw ang quantity demanded. Yun ang perfectly inelastic na demand. So kung papansinin nyo, ang perfectly inelastic na demand ay vertical yung line. Ano? Ibig sabihin, pare-parehas yung quantity, hindi nagbabago kahit na magbago yung presyo. Sa perfectly elastic naman, yung line natin dyan ay horizontal. Okay? Horizontal. What does that mean? So sa perfectly elastic, sobrang sensitive nila na kapag gumalaw ang presyo, mag-shoot up ang price either to infinity or mag-shoot down either to zero. So ibig sabihin, para kumita ang isang producer dyan, dapat yung price niya stable lang para meron siyang demand. Kung bigla niya itinaas yung kanyang presyo, babagsak ang demand, or kapag ibinaba naman niya yung kanyang presyo, may hit yan to infinity. Now, in anyways, ang perfectly elastic at saka perfectly inelastic na demand, nangyayari lang yan sa mga hypothetical na scenarios. Ano? Wala talaga tayong perfectly elastic at perfectly inelastic na demand in the real world. Okay? Hypothetical lang yung mga yan. Basically, ginagamit lang siya as a part of a model. Okay? Pero mahirap makahanap ng isang economy, let's say, that has a perfectly elastic and perfectly inelastic na demand. Usually, yan ay either elastic lang, inelastic, at saka unitary. By the way, when we're talking about graphs, okay, ito yung rule, ano? The flatter the line, the flatter the slope of the line, so habang mas nagiging flat ano ba tawag diyan? Yung demand curve natin, okay? So habang mas nagiging flat yung demand curve natin, tumataas ang elasticity. Okay? So ang elasticity nag-i-increase. The steeper the line naman, habang mas nagiging matarik, okay? Habang mas nagiging matarik yung ating demand curve, bumababa ang elasticity of demand. So bumababa ang elasticity of demand. So kapag tatanungin kayo sa exam, between these graphs, for example, sa mga graph na to, bukahin ko lang para malinis. Alin sa mga yan yung may pinakamataas na elasticity of demand? So, syempre, ang may pinakamataas dyan yung pinaka-flat. So, okay? So, ang pinakamataas would be perfectly elastic. Susunod would be relatively inelastic. Papunta, pa-steep ng pa-steep yung curve. Third na pinakamataas would be unitary elastic. Fourth would be relatively inelastic. At yung pinakamababa ang elasticity, which is zero, is perfectly inelastic. Okay? Now, paano mo masasabi ng isang agricultural product mo ay elastic or inelastic? So, ito lamang po yung mga napansin natin, ano? Kapag yung agricultural commodity natin ay elastic, usually yan yung mga agricultural commodity that is considered as a luxury good. Okay? So, ibig sabihin, medyo mahal yung mga agricultural commodity na yan. Hindi naman siya ganun kakailangan-kailangan, pero medyo mahal siya. Okay? So, for example, dragon fruit. Okay? Hindi mo naman kailangan ng dragon fruit para ikaw ay mabuhay, let's say, di ba? Hindi mo naman kailangan ng dragon fruit sa household mo. So that's one. Kiwi. Yan. Yung mga mamahalin ng mga imported na fruits, for example. Usually, mga elastic yung mga yan. Kasi hindi siya, what do you call this? They are not a necessity. Pero kapag bumaba yung presyo ng mga yan, marami ang bibili. Like for example, yung kiwi, napansin ko lang last week nung kami nag-grocery,
Nakita namin merong isang section doon ng baba ng presyo ng kiwi. Dahil sobrang mahal ng kiwi at its normal market price, hindi bumili kami ng mas maraming kiwi. Okay? Kasi ngayon lang bumaba ang kiwi. Ano? So, yun yung usual na elasticity ng agricultural product when it is considered as a luxury good. Kapag naman yung agricultural commodity natin is a necessity, kumari kailangan, katulad ng rice na staple, katulad ng mga spices like paminta, bawang, sibuyas, no? Usually, yung mga madalas na ginagamit natin sa household na nakaugalian ng mga Pilipino, inelastic yung demand ng mga yan. So whether tumaas ang presyo or bumaba ang presyo, magbabago man yung quantity pero kaunti lang. Okay? So hindi tayo ganun, hindi natin binabago abruptly yung consumption natin with the changes in its price. Okay? Dahil nga kailangan siya sa household, dahil siya ay tinaguri ang staple goods, mas inelastic yung mga agricultural commodities na yan. Okay? Okay. So, speaking of elasticity, ano ang effect ng elasticity sa total revenue ni farmer, ni producer? Okay? So, let's look at this table. Tignan natin itong table na to. Unahin natin yung type of elasticity na inelastic. Okay? Kapag ang let's say ang binebenta ni farmer is a staple good, let's say rice, no? Rice yung binebenta ni farmer. Kapag tumaas ang presyo ng rice, tuwang-tuwa si farmer diyan. Bakit? Kasi yung mga household, bibili pa rin naman yan ng rice kahit na mataas yung presyo. Kailangan ng rice eh. Di ba? So, ibig sabihin, dahil bibili pa rin si consumer ng rice sa kanila sa mas mataas na presyo, yung kanilang sales or yung kanilang revenue, magi-increase ngayon. At the same time, kapag naman inelastic yung demand, malungkot si farmer. Kapag bumaba ang presyo. Kasi kapag bumaba ang presyo, ibig sabihin, mababawasan na ngayon yung sales ni farmer. Kasi bumaba ang presyo, pero itong mga household mo, similar lang naman ang bibilhin nilang quantity eh. Like for example, rice. Okay? Pansinin nyo, sa household nyo, ang rice nyo is typically fixed. Not absolutely fixed ha, relatively fixed per month. So kunwari, nakakaubos lang kayo ng 25 kilos per month, 25 kilos per month lang yung gagastusan ng household na yan. Tumaas man or bumaba ang presyo, bibili ka pa rin ng 25 kilos. Kapag bumaba ang presyo, hindi ka mag-i-stock up or bihira yung mga household na mag-i-stock up ng bigas dahil mababa ang presyo. Okay? So yun yung sinasabi dyan, ano? Na kapag bumaba ang presyo, kawawa si farmer, malulungkot siya. Why? Kasi parehas pa rin naman yung amount na bibilhin ni household sa kanya. So therefore, bababa na ngayon yung kanyang sales. O let's say na instead of rice, ang binibenta ni farmer ay dragon fruit. Okay? So elastic ang demand ng dragon fruit, ano? Sensitive ang mga consumers sa presyo ng dragon fruit. Kapag tumaas ang presyo ng dragon fruit, ay walang bibili dyan. Okay? Kasi considered yan na luxury goods eh. Right? So kapag tumaas ang presyo, yung sales ni farmer dahil walang bibili, magdi-decrease yung kanyang sales. Okay? Magdi-decrease yung sales ni farmer. Kasi nga, tumaas ang presyo. Eh, wala naman siyang magagawa. So usually, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng oversupply, di ba? Kapag sobrang dami ng supply dyan sa market, hindi mabibili, di sayang. So total revenue will decrease kapag tumaas ang presyo. Pero kapag bumaba ang presyo ng dragon fruit, kapag bumaba ang presyo ng dragon fruit, yung mga grocery shoppers, bibili yan ng mas maraming dragon fruit. They will take advantage of the decreasing price of dragon fruit in order to buy more. And since they will buy more, tataas na ngayon yung revenue ng isang dragon fruit farmer. Okay? Pag unit elastic, walang effect yan sa revenue ni
farmer. Unchanged, both, ano? Kasi kapag nga sinabi nating unit elastic, kung ano yung change, kung ano yung percentage change sa price, yun din yung percentage change sa quantity. So kumbaga, tablado lang 'yan. Kung paano magbabago yung price, say tumaas ang price ng 10%, bababa ang demand ng 10%, so tablado lang. So magiging unchanged, walang pagbabago yung total revenue nila kapag unit elastic. Now, aside from price elasticity, meron din po tayong tinatawag na cross price elasticity. So magkaiba po ang price elasticity sa cross price elasticity. Kasi sa cross price elasticity, tinitignan natin kung paano nagbabago yung quantity demand of one product kapag nagbago yung price of another product. Okay? So kanina, price ng product na yon at quantity ng product na yon. Yun yung price elasticity. Sa cross price elasticity, quantity ng isang product kapag nagbabago yung presyo ng another product. So for example, Milo, di ba? At saka Ovaltine. Yan. Okay. So kunwari, ang presyo ang presyo ng Ovaltine